paano? Sa December 24 to January 5, 24/7 ang trabaho. 24/7. From 11 p.m. of December 24 to 4 a.m. of January 5. Tuloy-tuloy ang trabaho dyan, lalo na yung reblocking. Okay. Kasi nga minimal ang gagamit sa EDSA, kaya magte-take advantage tayo, nabubuhos na tayo, lalo na yung malalaking trabaho sa reblocking. So yun, abala yun. Pero ang sinabi naman ng MMDA, abala yun, pero kakaunti lang naman talaga ang gumagamit ng EDSA during this period. So pwede talaga tayong bumuhos tumodo ng 24/7. Pero sa mula Jan 5 onward, ang abala lang sa gabi hanggang madaling araw from 10 p.m. to 4 a.m. Pagdating ng 5 a.m., wala nang abala yon hanggang 10 p.m. ulit kasi bukas na ang buong EDSA nun. Okay. Siguro, Joseph, si Director Noemi can present yung data ng volume ng vehicles starting December 24 based on our experience. Based on our experience kasi, etong week na to hanggang bukas, iyan yung pinaka mabigat ang traffic. Pero pagpatak natin ng Lunes yan, 22 kasi marami niyang uuwi, ang balik niyan, 5 na. So based on our experience, pagpatak ng Pasko, napakaluwag na, especially yung EDSA. May concern lang ako, Secretary. Based dun po sa isinabmit nyo na layout, kung ano yung i-reblock nyo, ang gagawin talaga na marami, siguro ito yung mostly damaged area, is between Rojas Boulevard and Taft Avenue. Ang request ko lang po sana, kapag nag-reblock kayo, kunyari, inner lane or second lane, yun na lang muna lahat. Kasi based po sa drawing nyo, may second lane, may first lane, so parang sigsag-sigsag tayo, mahirapan tayo mag-manage ng traffic. Anyway, sige, Director Noy, madali naman pag-usapan yan. Yes, pero ang punto lang dito is, minimal disruption tayo, yun talaga ang gagawin natin. No? Kaya nakita nyo naman, yung schedule talagang sinigurado ni Chairman na na minimal disruption tayo sa motorista at sa commuter.